Sa videong ito, tatalakayin natin ang mapait at nakakalungkot na yugto ng kwento ni David at ni Bathsheba. Ang pakikipag-ugnayan na nagdulot ng maraming masalimuot na mga kaganapan. Ang simula ng pagkakasala ni David. Noong panahon ng digmaan, naiwan si Haring David sa Jerusalem habang ang karamihan ng kanyang sundalo ay nasa labanan. Isang araw, habang si Bathsheba, ang asawa ni Uriah, ay naliligo, nakita siya ni David mula sa balkonahe ng kanyang palasyo. Nahulog si David sa tukso at nahulog sa pagnanasa sa kabila ng kaalaman na si Bathsheba ay may asawa. Ang kasalanan ni David. Sa kabila ng pangungulila, tinawag ni David si Bathsheba at nangyari ang isang kasalanan. Nagpadala si David kay Uriah, ang kanyang asawa, ng isang tapat na sundalo upang bumalik mula sa labanan at makipag-usap sa kanya. Dahil sa kagustuhan ni David na maitago ang kanyang kasalanan, nagdesisyon si David na ipatapon si Uriah sa pinakamapanganib na bahagi ng digmaan na nagresulta sa kamatayan nito. Pagkatapos ng pagkakamatay ni Uriah, pinakasala ni David si Bathsheba. Ang pagpaparusa ng Diyos. Ipinaalam ng Diyos kay Propeta Nathan ang kasalanan ni David. Sa pamamagitan ng isang makabuluhang pabula, sinabi ni Nathan ang kabayaran ng kasalanan ni David. Nahayag ang kasakiman at pagkakamali niya. At inihayag ang parusa ng Diyos, ang kamatayan ng anak ni David at Bathsheba. Ang pagsisisi at pagbabago. Sa pagkakamatay ng kanilang anak, nagsisisi si David at nanalangin ng buong puso sa Diyos. Lumipas ang ilang panahon, si David at Bathsheba ay muling nabiyayaan na galing sa Diyos. Nagbuntis muli si Bathsheba at ito ay pinangalanan nilang Solomon na magiging isang dakilang hari. Sa kabila ng kanyang kasalanan, tinanggap muli ng Diyos si David dahil sa kanyang tapat na pagsisisi. Sa kabuuan, ang kwentong ito ay isang paalala sa atin ng kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at ang mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Bagamat nagkasala si David, pinakita niya rin ang kahalagahan ng pagsisisi at pagbabagong loob sa harap ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento mula sa banal na Biblia. Hanggang sa susunod na kwento, pagpalain kayo ng Diyos.